Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. No? Tayo po muli ay nandito sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. No? At syempre, special na araw ngayon sapagkat ngayon ay Chinese New Year. No? Walang pasok at kayo po ay marahil ay nasa bahay lang kayo. No? Ngayon ay tayo ay may general cleaning. O kaya naman, natutulog pa kayo, wag naman, gumising, gumising na ho kayo sapagkat tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. No? Kung yung iba ay nagbebiyahe sa mga oras na to, since wala kayong pasok, ay wala tayong pasok, ay tayo makikinig ng mga salita ng ating Panginoon. At siyempre, binabati po natin ang ating po mga kaibigan na nandiyan po sa Alicia, no? Nakikinig sa ating radyo. 89.1. Sa Tirad View, yan, ganun din sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Mabuhay Oriental Mindoro, sa Dipakulaw at sa Balerno. Yan po ang mga relay station po natin mula dito sa Metro Manila, AWR 89.1. Yan, siyempre po, kayo ay patuloy na pagpalainawan ng ating Panginoon at tayo ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. So ano po ang mga karaniwan na mga hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Paano ba ako maliligtas? Oh, ito ay isa sa mga century-old questions na ating pong napapakinggan. Saan makukuha ang kaligtasan? Yan. Ano ang aking dapat gawin upang ako ay maligtas? At isa pa, yung may pag-asa ba na ako ay maligtas? Yan po, kung kayo ay naghahanap ng mga bagay-bagay para mapuno yan, ang kawalan sa buhay mo o maging maayos ang iyong buhay. Sa umaga po ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. No? Kaya huwag kayong alis. Ito ang iyong Kuya Bong at kayo ay nakikinig po sa programang mga pangakong di nabibigo. Yeah. So, ang focus natin ngayon ay understanding salvation. No? Paano po daw po natin mauunawaan ang kaligtasan. Alam nyo, ito ay ninanais ng mga tao na ang bawat isa sa atin ay maligtas. At tayo naman ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo po ay patuloy na sinasamahan niya, patuloy na binibigyan ng mga pagpapala, patuloy na ang ating Panginoon na inaawa sa atin na tayo po ay gusto at nais na iligtas ng ating Panginoon. So ang ating pong teksto na pagtutuunan natin ng pansin ay galing po sa Ephesians 2:8 to 9. No? Ito po ang sabi. So, kayo ay magsulat na kung meron kayong mga notebooks katulad ng ginagawa po natin araw-araw para po yung ating mga pangako mula sa banal na kasulatan ay ating pong laging nare-review, lalong-lalo na kapag meron tayong mga problema sa ating pong buhay. So, Ephesians 2:8 to 9. So, ito po ang sabi, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." So, no? Ito po mga kapatid ay isang patunay sa atin, isang mga katanggas sa banal na kasulatan na tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay hindi mula sa atin. No? Ito po ay kaloob ng ating Panginoon. Ito po ay regalo ng ating Panginoon. So hindi sa pamamagitan po ng gawa, upang hindi tayo po ay magmalaki. No? Minsan iniisip kasi natin na maliligtas tayo kapag gumawa tayo ng mabuti. No? May narinig nga po ako isang kaibigan na nagsabi, siguro naman ililigtas ako ng Diyos. Kasi hindi naman ako nang-aargabyado ng mga tao. No? Mabuti naman ako, hindi naman ako gumagawa ng masama. No? Hindi naman ako nang-aapi ng iba. No? Iniisip niya na ililigtas naman siya ng ating Panginoon kasi siya ay mabuting tao. Pero napakaganda ng paalala sa atin
na tayo ay iniligtas sa biyaya, no, sa pamamagitan ng ating pong mga pananampalataya. Hindi ito mula sa ating sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos, no. Kaya naman ating tingnan, no, ang ating acronym ngayon. Meron tayong 5 letters, which is GRACE, 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 no, which stands for G, gift; R, redemption; A, assurance; C, confession; and E, eternal life. Okay? So isa-isahin po natin 'yan. Kaya nga dapat nakahanda na inyong mga notebook, no, para ating isulat itong acronym na ito na GRACE, no. So unahin po muna natin, mga kaibigan, yung G, gift from God, no? Yung salvation na ating pong pinagtutuunan ng pansin, yung kaligtasan, ito po ay gift from God. Katulad nung nabasa po natin kanina sa ating text na Ephesians 2, no? 8 to 9. Ito po ang sabi na ito ay regalo mula sa Diyos. No? Ang kaligtasan po ay isang libreng regalo mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi isang bagay na makukuha natin sa magitan ng ating mga pagsisikap. Ito po ay isang gawa na biyaya na ipinaabot sa lahat ng maniniwala. Yan. So talaga po napaka-importante na maintindihan po natin ito na yung kaligtasan, ito po ay gift. Paano po ba ginagawa natin sa gift? Dalawang paraan lang po, no? Dalawa lang ang pwede natin gawin sa kaloob. Una ay tanggapin natin yung kaloob o kaya naman ay tanggihan natin yung kaloob. Maaring tinanggap mo yung kaloob pero hindi mo naman ginamit yung kaloob. Maaring tinanggap mo yung kaloob pero hindi mo naman pinasalamatan yung nagbigay. Okay? O kaya tinanggap mo yung kaloob pero hindi mo binigyan ng importansya yung kaloob. So, una, tandaan po natin doon sa ating acronym na GRACE, G-I, gift from God. No? Sabi po sa Romans 6:23, mga Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. No? Now, dalawang point. Una, tayo po ay mamamatay. Dahil tayo nagkasala, tayo ay mamamatay. Pero ang kaloob ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ito po pala mga kapatid, we are doomed to die. Dahil tayo nagkasala, kailangan tayo maparusahan ng kamatayan. Pero dahil kinuha ng ating Panginoon yung ating kaparusahan at siya po ay nag-alok ng buhay na walang hanggan kung tayo ay maniniwala sa Kanya. Ito po yung kaloob. Okay, sige, tatanggalin ko yung parusa at bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Maari nating tanggihan, maari nating tanggapin. Okay? So, ano ang dapat nating gawin? Sabi po dito, the wages of sin is death. But the gift, yung kaloob ng ating Panginoon, yung regalo ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Okay? Now, binabanggit din sa James 1:17 that every good and perfect gift is from above, coming down from the Father who of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. Okay? So, lahat daw po ng mabuting kaloob ay mula sa itaas, mula sa Diyos Ama. Bumaba mula sa Diyos Ama. At ito po ay naging liwanag. Hindi po siya nagbabago. No? So, ibig sabihin, yung kaloob ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan, ito po ay mabuti. Dahil ito ay kaloob na galing sa ating Panginoon. Okay? So, napaka-importante po na tandaan po natin. Yung kaligtasan is G, gift from God. No? Sabi po ni Max Lucado, salvation is a gift, not a reward. Magkaiba po yung gift at saka yung reward. Pag sinabing gift,
Eto ay wala kang ginawa, binigyan ka ng regalo. Yung reward, ikaw ay naging excellent. You excel on something that you have been given a reward. So, ang salvation po, hindi po reward. Okay? Ang salvation ay gift. Dahil sa wala tayong kailangan gawin para matanggap natin yung salvation. It is a gift. What we need to do is just receive the gift. Si Dallas Willard, ito naman ang sabi niya, grace is not supposed to be effort. O, grace is not opposed to effort. It is opposed to earning. No? Ano daw po yun? Sabi, ang grasya daw po ay hindi laban sa pagsisikap. Ito ay laban sa kita o pagkinikita. So, ibig sabihin, ang kaligtasan po o yung biyaya ng ating Panginoon ay hindi ho nakukuha dahil tayo ay gumawa. Ito ay nakukuha dahil ibinigay sa atin. Okay? So, yan yung G. Okay? Ang G ay gift from God. So, doon sa grace, ang sunod ay R. Ano ibig sabihin yung R? Redemption through Jesus Christ. No? Ang pagtubos po so ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan. Ang kaligtasan ay dumadating po ito sa pamamagitan ng pagtubos na ibinigay ni Kristo na nagbayad ng halaga para sa ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? So sa 1 Peter 1:18-19, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed, but with the precious blood of Jesus Christ. So napaka-importante, tandaan po natin ito. Dahil ang ating pong pagtubos, hindi po binayaran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng gold. Bakit? Dahil yung gold, yung silver, maaari nating kitain at maaari nating bilhin yung kaligtasan. Pero hindi po natin pwedeng bilhin yung kaligtasan sapagkat ang pinangbayad ng ating Panginoong Hesus doon sa kaligtasan natin ay yung sarili niyang dugo. No? So yan po, either kung gusto nyo na kayo ay maligtas or kayo ay magbayad ng sarili ninyong dugo. Now, kapag kayo ba ay nagbayad ng sarili ninyong dugo, maliligtas pa kayo? Hindi. Kailangan niyong mamatay. Unfortunately, kapag wala kayong kapangyarihan gaya ng katulad ng ating Panginoong Hesus, ay hindi rin kayo mabubuhay na maguli. Pero ang ating Panginoon, ibinayad niya yung kanyang sariling buhay. We were redeemed by the blood of Christ and it was given to us, no, as a gift. So tatanggapin ba natin yon o hindi? Mga kaibigan, ito ay binibigay sa atin ng ating Panginoon ng walang bayad. Kaya napaka-importante na maintindihan po natin ito. Dahil hindi natin mailigtas sa ating mga sarili pero tayo ay maliligtas sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Colossians 1:13-14, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of His Son He loves, in whom we have redemption and forgiveness of sin. Okay? So iniligtas po tayo sa kapangyarihan, mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At dinala tayo doon sa kaharian ng anak, no, ng mahal ng ating Panginoong Diyos. At doon sa Kaniya, meron tayong katubusan. At doon sa Kanya, meron tayong kapatawaran sa ating pong mga pagkakasala. Kaya nga, napakaganda na ang ating Panginoon ay nagbuwis ng kanyang buhay para tayo ay mailigtas. Upang kung saan siya naroroon, nandun din naman tayo. Ang quotation mula po sa kay Billy Graham. Ito ang sabi niya, the blood of Christ is the most precious thing God ever had to give. Okay? Ang ating Panginoon, marami siyang pwedeng ibigay. No? Maaari siyang gumawa ng mga ginto. Maaari siyang gumawa ng mga silver o ng diamonds, ng mga precious stones. Pero hindi yun ang ginawa niyang pambayad
no? Ito po ay mga material na mga bagay. Pero ang ating Panginoong Diyos, ibinigay niya the most precious gift, no? Which is His Son, Jesus Christ. Napaka-importanting matandaan po natin at ating maintindihan na ang pinangbayad para sa ating pong mga kaligtasan, pambayad sa ating pong mga kasalanan upang tayo ay mabuhay, na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay ang dugo mismo ng ating Panginoong Jesus. Walang pwedeng magbayad ng ganyan. Walang pwedeng bumili niyan. Dahil ito po ay kusang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga tandaan po natin, no, mga kaibigan, na redemption. Ang redemption po natin, ang pagtubos sa atin ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yan yung R. Okay? So punta tayo dun sa A. Ano ba naman yung A? Assurance of salvation. Meron po tayong katiyakan ng kaligtasan. So magitan ng pananampalataya kay Jesus, ang mga mananampalataya ay maaring magkaroon ng ganap na katiyakan na sa kanilang kaligtasan. At ito po ay mangyayari ng walang hanggan sa katiwasayan ng ating Panginoong Jesucristo. We are secured sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tandaan po natin, we are assured of salvation because of the sacrifice of Christ on the cross. John 10:28-29, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kapag tayo daw po ay tumanggap sa kaligtasan ng ating Panginoon na kanyang binibigay sa atin, wala ni sino man ang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga tayo po ay makakatiyak na meron tayong salvation sapagkat ito ay nasa ating Panginoon. So 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Isinulat po ito ng mga bagay-bagay na ito, no? At kapag tayo daw po ay naniwala sa pangalan ng anak ng Diyos, ay malalaman natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga kailangan panghawakan po natin ito. Panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon because we have an assurance of eternal life. Si Charles Stanley ay sabi niya, assurance is not based on feelings, but on the promises of God's Word. Hindi po ito base sa mga damdamin. No? Ang katiyakan na ito ay batay sa salita ng ating Panginoon, sa pangako ng ating Panginoon, na hindi po napapako. No? Kaya nga ito ay mga promises that will not be broken. Yung mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo. No? Ito yun. Isang assurance sa atin na ang salita ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng katiyakan sa atin na tayo po ay maliligtas. Si John MacArthur, sabi niya, faith is the assurance that God will fulfill His promise. Kaya kung meron tayong pananampalataya, ay nakakatiyak tayo na ang ating Panginoong Diyos, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kaya wag po kayong mag-alala dahil ang ating Panginoon, siya mismo ang nangako na tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo ay bibigyan ng kaligtasan dahil ang ating Panginoon, siya mismo ang bumaba dito sa mundo at ibinigay niya yung kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Okay? So yan po yung A, assurance, okay, of salvation. Ang sunod ay letter C, mga kaibigan, confession and repentance. Okay? Now, tayo naman ay binibigyang paraan ng ating Panginoon na tayo ay magbigay
ng ating puso, no? Puso sa Kanya. Kapag tayo po ay nagtatapat at nagsisisi, ang kaligtasan ay nakukuha natin dahil nangangailangan ng kaligtasan ng pagkilala na tayo ay nagkasala. Pagtatapat nito sa ating Panginoong Diyos at paglilingkod na kahit tayo ay may kasalanan, ay tayo ay magsisisi sa ating pong mga kasalanan. So 1 John 1:9, ito ang sabi, no? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Okay? So, bagaman ang kaloob ng kaligtasan ay libre na binibigay sa atin ng ating Panginoon, kailangan rin naman sa ating paglapit sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay makasalanan, ay bubuksan natin yung puso natin, no? At ating pong ipapahayag, no, ang ating pong mga kasalanan. Sapagkat kung ating ipapahayag yung ating pong mga kasalanan, siya po ay tapat, no? Ang Diyos ay matuwid. Siya po ay magpapatawad sa ating pong mga kasalanan. At tayo po ay lilinisin sa lahat ng ating pong mga kalikuan. Ang ganda po ng teksto na ito sa 1 John 1:9 dahil hindi po tayo itatakwil ng ating Panginoon. Kapag ikaw humingi ng tawad sa ating Panginoon, no, hindi niya sasabihin, ilang beses mo nang ginawa yan. Hindi po ganoon, no? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. Hindi lang po tayo papatawarin ng ating Panginoon sa ating pong mga pagkakasala, kundi lilinisin pa tayo ng ating Panginoon. Sa Acts 3:19, ito po ang sabi, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. No? Kailangan po, tayo po ay mangagsisi, no, sa ating pong mga kalikuan, sa ating pong mga nagawang kasalanan, at tayo po ay magbalik loob. No, bakit po kaya sinabi na magbalik loob? No? Dahil kung tayo ay hindi natin kilala ang ating Panginoon, ever since tayo po ay pinanganak, no? At tayo po ay naging makasalanan. Nung tayo po ay lumaki na at tayo nagkaroon ng isip, hindi pa rin natin kilala ang ating Panginoon. Mamaya may nakilala tayo na Kristiyano at pinakilala sa atin ang ating Panginoon. Pero bakit sinabi dito na kaya nga magsisi kayo at magbalik loob? O ang ibig sabihin po dito, ngayong tayo ay makasalanan at nakilala natin ang ating Panginoon, bago magkasala si Adan at si Eva, yun ang nais ng ating Panginoon na relationship natin sa Kanya. Ibig sabihin, nais ng ating Panginoon na bumalik tayo sa dating relationship sa Kanya na very, very deep yung relationship, na malalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Yun ang nais ng ating Panginoon na bumalik tayo. Sabi po naman ni sa Acts 3:19, no? Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come to the Lord, no? Kaya nga magsisi po tayo at magbalik loob. Yan, talaga po, yan ang binabanggit sa atin. Mga balik loob tayo sa Diyos. Sabi ni Warren Wiersbe, okay, repentance is the change of mind that leads to the change of heart and results in the change of action. Yan. So, ibig sabihin, kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, kailangan rin naman na hindi tayo babalik doon sa dati nating mga ginagawang makasalanan, kundi tayo po ay magbabago. Yung ating puso magbabago at makikita yung resulta ng ating mga pagbabago sa ating pong mga kilos. No? Yan po ang kailangan po nating gawin. At yung letter E, yung pinakahuli po, eternal life with God. Yan. So ito naman po yung magiging result. The ultimate purpose, no,
of salvation is to reconcile us to God and grant us eternal life. No? Ang walang hanggan na pagsama natin sa ating Panginoon. Ito po yung pinakalayunin ng kaligtasan, na tayo po ay maipagkasundo, no, sa ating Panginoong Diyos at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, dito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So, yan po, no, ang ating Panginoon. Ganon ang pag-ibig, ganon lamang yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kanyang binigay yung kanyang kaisa-isang anak, no, upang tayo, no, kung tayo man ay sasampalataya sa kanya, hindi po tayo mapapahamak, kundi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa salvation, no, tandaan po natin yung ating pong acronym, GRACE. Yan, G, ang salvation ay gift from God. R, salvation ay redemption through Jesus Christ. A, assurance, no, of salvation. C, confession and repentance. Kailangan rin naman tayo ay mag-confess ng ating mga pagkakasala. Tayo ay humingi ng tawad at eternal life with God. At panghuli, no, kapag tayo po ay nailigtas na at natanggap natin ang ating Panginoon, sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po ay sasama sa Kanya upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kapag naintindihan po natin ang kaligtasan at ating pong tinanggap, no, ang kaloob na ito ng ating Panginoon, tinanggap na siya ang ating tagapagligtas, ay we will be assured of eternal life. Dahil yung confession, kapag kinonfess natin yung ating pong mga sarili, ang ating Panginoon nang siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. No? So papaano? Papaano natin embrace ang salvation? Alam nyo, ngayong araw na ito, kung hindi nyo pa nakikilala ang ating Panginoon, kailangan nyo lang tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon. Kailangan rin natin na hihingi ng tawad ang ating po mga kasalanan. At tayo ay magtiwala sa ating Panginoon sa kanyang eternal life na ibibigay sa atin, sapagkat siya ay lubos na nagmahal sa bawat isa. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kami ay inyong iniligtas at nandyan ang salvation at kayo ang siyang magbibigay sa amin ng kaligtasan. Amin pong binubuksan, Panginoon, ang aming puso sa inyo. Inaanyayahan na kayo ang siyang pumasok sa aming pong puso at sa aming isipan. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yan po, natatapos ang ating pong programa, no, dito po sa 89.1 AWR, no, FM. At ito ang programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po, naanyayahan namin kayo bukas para po sa sunod na ating pong programa. God bless and good morning sa inyong lahat.